ginawa yun? Ano yung mga preparation nyo? Yung sa prosthetics po, medyo hindi naman ako nahirapan kasi sinukat na po siya with ngipin, saka hindi siya inangat dito. Normal pa rin po yung dito niya. So hindi po siya nakaangat. Nag-adjust lang ako sa, kinakabahan ako nung una kasi kinas nga ako na direct dito. Tapos yun yung role. Ang una kong tinakbuhan, bukod kay direct, si Kuya Je. Meron kaming isang project na magkasama. Yung script ng Ngo, yung I Love Ngo, yung pinag-aaralan namin. Tapos, tinuruan ako ni Kuya Je sa mga ibang salita. Yun. Tapos, sa film din po, sila nakakausap ko. Ayun po. Ayun, kudos doon sa prosthetics team namin kasi I think mahirap i-pull off yung ganun eh, yung clip, tsaka yung itsura niya, yan yung dapat meticuloso tayo pag pelikula. Kailangan sa itsura mabigay natin ng tama kasi nga medyo pwedeng maging controversial yung pelikula. So ang galing nila kasi yung mismong prosthetics talagang pinagawan pa ng dentures yun eh. May sariling ngipin po yung prosthetics. So pinapatong lang siya. Hindi po namin ngipin yun. So nagtapos, gagawa nila, pagka nakadikit na, nakasuot niya, sa kanila gagawa ng fake lips. So ang galing ng mga gumawa. Nakalimutan lang namin yung pangalan ng team. Isang kalahati ng budget. Oo, kalahati ng budget sa kanila napunta. Kaya may mga location kaming hindi na namin ginawa. Yun po. Thank you po. Maraming salamat, ma'am. Next question po manggagaling po kay Jayco. Jayco Manangan, TikTok content creator na friend po natin. Hello po, good afternoon. Good afternoon, Jay. Yeah, congrats Sir Jay. Thank you. What was your initial reaction na grabe yung views nung Syndrop at pinag-uusapan ito? Kapag may pressure ba ito na sana tangkilikin din nila ito at pumila sana sa sinehan? Ang initial reaction ko is, nung una kasi, yung unang nag-viral dati na same kasi yung ano niya, yung impact niya eh. Parehas ng dami ng views eh. Tapos, Miss Candy rin, di ba? Noon, naiintindihan ko na because of the shock value and it's an interesting topic, kaya mas maraming share. Kasi sobrang mixed reaction pa noon eh. Ngayon mas parang na-excite kami, ako personally, kasi yung same number of views, almost same number of views and engagement, pero ibig sabihin nito, mahal na nila yung character. Kilala na nila yung character. Ibig sabihin, niyakap na nila, tinanggap na nila yung character. And with the script that na sinut namin, perfect din to na actually parang prequel for that movie that we did with Kim. And of course, yung scene nyo with, kapag ka-eksena mo si Miss Candy, of course, may mga movies with Kim as well, no? Ano yun? Parang kasi may magic talaga kapag kayong tatlo na yung magkakasama. Ano yun? Pinag-aaralan nyo pa ba yung mga eksena nyo, yung lines nyo? It comes natural kasi. Ano kasi, parang pare-pares kasi kami yung train sa teatro, sa entablado. So sa entablado kasi, we always save, parang ang motto kasi namin, we save the project. You know, it's not about us, it's about the output nung mismong kakalabasan ng proyekto. So kumbaga, kailangan yung hinga nung ka-eksena mo, naririnig mo, nararamdam mo, alam mo kung paano siya ihinga, kung kailan siya ihinga. So parang, kaya nagkakaroon ng ensemble acting, kumbaga, nagbe-blend lahat eh. So I think yun sa amin parang, siguro, 10,000 hours na yun sa amin nila Miss Candy. Lalo na kay Ate Kenz eh. Kasi siyempre, ano yan eh, nag-stage manager yan, nag-backstage, nag-props mistress na yan, in everything sa Dulang UP. So, alam na niyan kung paano magkakamada ng bawat sitwasyon sa eksena. I love every bit of the scene kapag kayo na talaga. Thank you. To direct Daryl, ayan po, hello Yes, po. hi. Paano niyo po na-conceptualize yung
title, Love Mo, parang is it about the love story or family ba ito ni Mo? Parang, kasi ang ganda ng Love Mo. To be very honest, the real title of the script and the movie is Ngongo. Hindi lang approved ng cinemas. So hindi ko siya talaga conceptualized out of gusto. Ang gusto kong title talaga is Ngongo, as plain as that. It's just that the cinema said hindi nila pwedeng ipalabas kung yun ang title. Siyempre, hindi na ako nagmatigas. So we had a meeting with Tita June Rufino, Boss Vincent, Boss Vic. They told me, Daryl, you have to come up with a title that a wholesome mall can actually post. So sabi ko, sige, ba't hindi natin gawing Love Mo? Nandun pa rin yung Ngongo, Daryl, sabi nila. So, ang ginawa ko, okay, so let's do Love Mo. And then, they approved. So, yun. Talagang, pero, nung na-formulate namin yon while the bosses and we were watching the movie, it's really a love letter to oneself. Na to remind yourself that the most important thing is to accept yourself and you love yourself so that you can accept and love another. That's it. Thank you, Direk. And for my last question to Malapitod. Yeah, fresh from Bida sa Arena, no? Grabe din yung basketball natin doon. And now you're here sa movie naman this time. How did you prepare and what made you say yes to this project? Actually po, may usapan na po kami dati ni Direk na sabi ko, Direk, may kulitan lang na kunin mo ang cameo hanggang sa may binigay nga sa akin si Direk na ganito. Nung una, actually po medyo nag-aalangan ako kasi sa movie kasi sa panahon ngayon sobrang sensitive na po ng mga tao, di ba po? Kaya sobrang nag-iingat din kami. Nung nabasa ko yung script, sabi ko maganda, ang ganda, sobrang solid nito, maganda yung kakalabasan nito kaya na-excite po ako na gawin yun. Siyempre, sobrang thankful din po. Yun po. Ano pa po? Thank you po. Next question. Okay. Si Malapito na pa sa ilitri. Maraming salamat po, Sir Jayco. Next po, nakatanungan, manggagaling po from Nikki Wang from Manila Standard. Good evening na ata. Hi, over here. My first question is for Direk Daryl.